Lately ay maraming nagpupuntahan sa province ng Newfoundland and Labrador, Canada. Both yung andito na, lumilipat sila doon sa province na yon, o di kaya naman ay direkta from outside Canada ay pumupunta sa nasabing probinsya. Kasi meron silang nakikitang opportunities doon sa trabaho at sa pagiging permanent resident eventually. Kasi raw, meron po silang magandang pathway for international students. Walang bayad ang application sa kanilang provincial nominee program. At ang age limit, guys, hanggang 59 years old. Mababa lang ang English test na requirement. At bukod doon ay merong pagkakataon para sa lahat ng tier. Tier 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayun, kaya naman pala maraming nagpupuntahan. Ano ba ang mga ito? Pag-usapan natin, guys, sa ating video ngayon. Hello everyone! Si Ate Menchie po uli ito, and today another video, another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa ating Menchie's Philcan Life. At salamat po sa mga dati na nating subscribers. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Click the join button. At gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Johnson Pangilinan, Arthur Postigo, Ninette Lapira, kay Jen C, Marjo Homento, kay Marlo Cuasay, Jesselyn Ochoa, Corazon Binene, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. Oo nga po, madalas na naririnig natin ang Newfoundland and Labrador ang siyang paboritong puntahan since maybe a few years ago at hanggang ngayon pa rin naman. Puntahan ng mga workers at saka estudyante at syempre yung mga nagkaka-interest magkaroon ng permanent residency. Ganun yun pag nababalitaan nila, uy, syempre susunod yung iba. Pag may kaibigang pumunta doon, yung mga kaibigan pupunta na rin doon. No? Alam nyo ba na noong last year po, 2024, ay may record na more than 5,808 ang naparecord po na naging permanent resident sa Newfoundland and Labrador. Ngayong taon, 2025, yung first quarter, sa unang quarter pa lang ng taon, ay may bilang na 1,759 ang nag-move sa Newfoundland galing sa ibang probinsya. Medyo bumaba po ng ilang porsyento, nasa 17% lower kumpara nung 2024 first quarter din. At yung galing naman sa outside Canada ay may bilang na po na 820 sa first quarter pa rin lang ng taong ito. Nag-decrease din ng nasa 60%. Pero we still have more months to come. Kaya malalaman natin by the end of this year kung ilan talaga ang napa-record na dumating sa Newfoundland for this year. Kaya naman na-feature ko ngayon para po marinig din ninyo kung ano bang meron sa kanila at bakit sila ay pinupuntahan. Tingnan muna natin, guys. Nasaan ba ang Newfoundland and Labrador? Malayo ba yan sa Toronto? Ang Newfoundland and Labrador po ay the most easterly province ng Canada kasi ito po ay nasa silangan. At dalawang parte actually yung kanyang probinsya. One is the Newfoundland and the other one is Labrador. Ang Newfoundland is the island and the Labrador is nasa mainland of Canada. Okay, guys? Yon. So, malaki rin po ang province ng Newfoundland and Labrador. Sabi nung kakilala ko na taga roon, 3 days daw kung magdadrive ka from Toronto. Alam nyo ba na dalawa po ang time zone? Iba po ang oras nila kaysa oras namin dito sa Toronto. They have 2 time zones actually. Ang Atlantic Standard Time at ang Newfoundland Standard Time. Dalawa? Well, dalawa. Pag ando na kayo, malalaman ninyo. Ano ang major industries ng Newfoundland? Agriculture, fishing, mining. Nasa kanila po ang malaking mining of ore. At meron din silang mga paper mills, mga woods and paper mills. Ang general characteristics, guys, ng province na ito para sa mga newcomer ay it has a strong economic growth right now. It has a very welcoming environment and it has pathways for permanent residency. At palaging meron silang labor shortage and job opportunities. Bakit ba binibigkas ko siya na Newfoundland and Labrador? Yun daw po kasi ang gusto nilang marinig Hindi raw po Newfoundland. It's Newfoundland and Labrador. Huwag nyo raw pong bibigkasin na Newfoundland. It's Newfoundland and Labrador. By the way, guys, by this time, middle of August, gusto ko pong ibalita sa inyo na ang Newfoundland and Labrador ay meron pa rin po mga wildfires
At kung pupunta kayo sa kanilang website ng probinsya, ay makikita nyo po ang announcement tungkol sa mga evacuations at mga dapat na iwasan na lugar sa Newfoundland because of the wildfires. We're just praying and hoping na sa lalong madaling panahon po ay matapos na at maapula ang mga wildfires sa kagubatan po ng Newfoundland. Now, let's go to the provincial nominee programs ng province na ito. First of all, para sa mga estudyante. Okay. For international students, guys, ay meron pong tinatawag sila na International Graduate and International Graduate Entrepreneur. But I will discuss more on the International Graduate. Ang sabi dun sa website, this is for those who want to call this province their own home. O, diba? Ang sarap pakinggan. So, kung gusto nyo na maging home ninyo ang Newfoundland, try going to that province. Applicants must have a valid PGWP or Post-Graduation Work Permit sa panahon ng pag-a-apply. No fee, walang bayad po ang application sa lahat po ng kanilang provincial nominee programs. Ang PGWP ninyo at least ay 4 months pa ang validity sa panahon ng pag-a-apply. Ang student applicant, guys, dito ay dapat merong full-time job offer and it should be in tier 0, 1, 2, 3, and 4. And 4. Ay, 0, 1, 2, 3, and 4. Hindi kasama, guys, yung 5. Nakalagay doon, no? Up to 4 only. In an in-demand occupation. And you should be from 21 years old to 59. Meron bang estudyante na 50 years old to 59? Pwede po. Lagi niyong tinatanong sa akin kung anong age limit. Hanggang 59 years old. Pwede pang mag-apply sa Newfoundland and Labrador. Ito, guys, pakinggan niyo ito, ha. O ito, guys, yung mga pupunta riyan na estudyante. Kung kayo ay hindi nagtapos doon sa eskwelahan sa Newfoundland, kailangan ng inyong trabaho ay related sa inyong pinag-aralan. Okay? Kung kayo naman ay graduate sa Memorial University or College of the North, hindi kailangan na ang trabaho ay related sa pinag-aralan. Yun ang advantage kung doon kayo nag-aral. So, magandang idea to. Yung mga pupuntang estudyante sa Canada, pwede kayong doon mag-aral. Ang kasunod, guys, ay ang skilled worker category. Ito naman ay para sa mga foreign nationals at mga prospective migrants na ang skills ay magagamit po ng Newfoundland and Labrador, beneficial to the province. Lahat kayong aplikante dapat ay interesadong mag-settle at mamuhay sa nasabing probinsya. Yun po siyempre ang requirement ng provincial nominee. You must be willing to settle in that particular province. No fee, gaya ng sinabi ko, wala pong bayad sa application. Ito, guys, ang criteria. Kailangan meron kayong full-time job offer na at least ay 1 year ang haba ng inyong contract. At ito ay, gaya ng sinabi ko kanina, para sa lahat, from tier 0, 1, 2, 3, 4, and 5. And the job offer must be from an eligible employer from the province. Be 21 years old to 59 years old. At kung kayo ay nasa Canada na at nagtatrabaho, dapat ay meron pa kayong valid na status, at least ay 4 months remaining pa ang inyong, let's say for example, dati na kayong worker or di kaya ay anumang status ninyo sa Canada. Dapat meron pa kayong 4 months remaining in your current status. Alam nyo ba, ang English test pong hinihingi dito at least ay CLB4 lang. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, mababa ang requirement. At ang step-by-step process, guys, ay nakalagay sa website. Ililink ko na lang po sa description box para hindi ko na masyadong kahabaan ang ating video na ito. Mga brief description lang po ang ibinibigay ko sa inyo. Next po na category ay ang Express Entry Skilled Worker category. Skilled Worker category din, pero you have to be in the Express Entry pool. Okay, guys, yun ang requirement. So, nakalink ito sa Express Entry. Tandaan, kapag nakalink sa Express Entry ang PR pathway, mas mabilis po ang proseso. Kaya ang sabi po doon sa website, this is an expedited na PR pathway para sa mga highly skilled na mga workers. Highly skilled. So, anong tier kaya? Okay, let's see. Dapat, unang-una, ang criteria po, dapat kayo ay nasa Express Entry pool. Ibig sabihin, aralin nyo muna yung Express Entry, kung paano kayo mag-sign up doon, ano ang mga points or CRS score na dapat taglay ninyo. So, be in the Express Entry pool at kailangan meron kayong full-time job offer. Sa anong klaseng trabaho? Kailangan po ay Tier 0, 1, 2, or 3. Yun lang po. Hindi po kasama ang 4 and 5 dito sa Express Entry Expedited PR. Family members who will be included in the application are you, of course, your spouse or your common law partner, your dependent children, children of your spouse or common law partner,
and the dependent child of your dependent child or children. Okay guys? Kasama na po sila sa application. Ang dalawang category pa guys ay ang international entrepreneur para sa mga businessmen at saka ang international graduate entrepreneur, yung mga gumraduate naman na gustong mag-business na. Hindi ko na gaano i-discuss guys. Lahat ng yan ay narito po sa kanilang website. Ililink ko sa ating description box. Sa PR program na ito guys, 3 steps ang kailangan nyong gawin. First step ay ang inyong pag-register sa kanilang expression of interest. Guys, halos lahat na po yata ng provincial nominee ay may expression of interest na. Medyo humirap ano po. Ayun. Dati direkta na kayong nag-a-apply. Ngayon, expression of interest muna, doon muna sinasala. Kapag ka nakita nilang kayo ay qualified talaga at talagang kayo karapat-dapat, bibigyan nila kayo ng invitation to apply. Pag nakakuha kayo at nabigyan kayo ng invitation to apply ng Newfoundland, then you have 60 days to complete your application sa kanilang portal. And then, kung kayo mano-nominate nila, you will be given the notice of nomination and you will be getting 600 points na gagamitin naman ninyo yan sa pag-apply na sa Federal PR Program permanent residency. Right now guys, open ang mga category na ito sa Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program. At sana'y nagustuhan nyo ang ating topic ngayon guys, at kung nagustuhan po ninyo, please subscribe to my channel, give me a thumbs up or like, pindutin ang like. At salamat po sa mga dati na nating subscribers. Pwede rin kayo mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Click the join button. At salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Johnson Pangilinan, Arthur Postigo, Ninette Lapira, kay Jen C, Marjo Homento, kay Marlo Quasay, Jesselyn Ochoa, Corazon Binene, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Yan na muna guys ang ating topic ngayon. Hanggang sa susunod, there'll be more and more information about Canada. Sa Ate Menchie po ito from Toronto. Maraming salamat. Bye!